Narito po, kapiling natin ang ating kapatid mula sa Bagong Silangan, Quezon City, na si Sister Jovita Maravillas. Ate Jovita, ano masasabi mo? Unang-una kami sa ating lahat. Ako po ng pasalamat. Ako'y pasalamat sa bugong at wala Diyos na Diyos na pinagkamapangyayari sa lahat. Bakit po kayo nagpapasalamat sa Sister Jovita? Sa pamilya ng Power Password. Our password? Yes. Ikwento niyo sa akin, ano ba nangyari? Kasi nung last Monday, 2 p.m., may nangyari yung car accident sa tindahan namin. Dahil pisado yun, baka ko nyo, kutse. Oo. Tapos, yung mga nakabog, Lumagabong, tapos kami yung pumulong, nagtutukan dalawang gulong, gulong sa likuran. likuran. Tapos yun, ang sabi ng driver, ginamit daw sa kanan. Kanan. Kapag ko sa tindahan namin. Ay, nasa kanan yung tindahan nyo. Tapos yun nga, yun nga, nabungkura. Pero hindi sa tindahan namin. Saan po bumungkura? Yun sa overlap na wall namin lang. Doon na tumama. O, sira yung kanang kotse, wala na, hindi na mapinabago. Wasak na wasak. Wasak na wasak yung... Pero kung hindi tumama doon sa overlap ng wall nyo, at doon sa tindahan na tumama, Yung wala kami power password na nakasabit doon sa tindahan. meron kayong power password, kaya umilag yung tama ng sasakyan. Ibinapakita ni Sister Jovita yung pangyayari doon sa kanilang tindahan sapagkat nasa garbin ko ng daan. Ibig sabihin yung kotse galing sa ibaba, paakyat. Kasi yung driver kasi, parang nakatulog daw. Ayan. Kasi call center siya. Opo. Sa call center. Maganda yan, may portion sa ating Sige na, sige na. Ayan. Ito yung baby ninyo. Ang tinamaan yung firewall. Ang tindahan ninyo. Iniiwas talaga doon sa inyong tindahan dahil ang nakasabit sa harapan ay original. The power password. At sino po ang nagmamayari ng dasal na yan? Ang bundong at buhay na Diyos mga Diyos na pinangamakakaroon sa lahat. Sabi ng doon sa kapitbahay namin, maswerte ka Jovita, sabi niya. Kasi yung last week, may nangyari doon sa unahan namin daw, yung sasakyan pumasok talaga sa tindahan. Pumasok sa loob. Yes po. At pag pumasok yun, kung may natutulog, kung may nagpapantay, sigurado malalagay sa kapahamakan. Siyempre po. Pero doon sa doon sa pangyayari yan, sinong tao sa tindahan? Ako po. Nasaksihan mo talaga. Yes po. Nagbalibig na ako. Ay bakit niya manginginig? Nakita mo ang pag-iligtas sa'yo Yes po. ng bundok. Tapos, yung si brother, magdala sa taas, inisip ko kasi nanginginig ako, brother. Siyempre. Kasi first time ko naka-encounter ng gano'n na car accident. Napakalakas ng dating mo. Napaka-talaga. Akala ko nga may sumunog eh. Pero tingnan ko sa bintana, wala naman. Yung pala, din doon sa harap namin. Kamusta naman po yung driver mo na bumagay sa sakit sa inyo? Doon, natulungan. Ang tagal bumaba sa Sasakyan? Kaya yung sasakyan na talaga yung mukha. Basta, wala na. Wala na, hindi na papakinabangan. Kasi nadurog eh. Nadurog yung mukha. Kaya mahirap talaga yung nakakatulog na, Kaya no? minsan, nawawalan na ako ng gana magkaroon. Sasakyan? Hindi, huwag ka mag-alala. Ang nilagalob na sa'yo. Sabi ko nga sa mga anak ko. Eh, okay lang. Makikita din nyo dito sa pangyayari ito kung paano kayo pinag-ingatan ng bundok. Tulungan ka ng Diyos, mga Diyos. Nakira ka mga kailangan sa lahat. Grabe, napakasipag na mag-asawa ito, hindi lang sa ating live program. Maging sa mga gawain sa iba't ibang mga dako. Mabuhay ka at Sister Jovita at Brother Robert at ang iyong buong pamilya.
Ito ang dapat pagsabihan natin, si Brother Alan. Dahil malimit ito, nagbabahay, nakakatulog siya. Wala kang tulong yan. Diretso yan. Well, para pa lang si Brother Jubert yan eh. Nasaan na ba? Diretso na yan dito, galing sa trabaho. Diretso. Kakaon lang yan. Diretso na dito. Ganyan ang pag-ibig niya sa gawain ng bundok. Kami na Yesu Cristo na pinakamakailan sa lahat. Si Sir Vito, maliban sa iyong napakagandang patungo, meron pa po ba? Yung nung last May, di ba, nung last May, nakakainit. Opo. Tapos yung isang alaman namin aso, na-stroke. Patay yan, sigurado. Di habang nag-break-inis ako. Tapos nung nakita ko, ang daming dugo, nabuko, na lumalabas na dugo. Ayan, wala na pagkasya magagawa ba siya ito sa iyo? Sabi ko, ba't naman nangyari sa'yo? Ako lang mag-isa. Di ngayon, ang ginawa ko yung pananalangis. Pinelo ko, binukap ko. Banal na lang isang buhay. Pananalangis ko, binukap ko yung buhanin niya. Tapos binukap ko yung kilo. Binukap ko yung kilo. Ilong niya. Ang pananalangis. Nung mga oras na yun, may buhay pa ba siya? Buhay. Buhay. Na ngayon. Hindi, nung oras na binigyan mo. Buhay pa. Buhay pa. Buhay pa. So ngayon, kumusta? Pagkatapos yung pamilya ng banal na isang buhay. Wala na. Wala na. Hindi na umulit yung dugo na Akala ko, namatay na. Ibig sabihin, pinagaling. Pinagaling. At sino ang nagpagaling sa Ang kanya? pagmamahal ko ni Diyos, mga Diyos, kami ng Yesu Cristo, na pinaka-makapangyarihan sa lahat. Sa pamamagitan, Sa pamagitan ng mananalangis ng buhay. Kaya mga kapatid, yung mananalangis sa kabila ng yung sinisira-siraan nila, patuloy naman ang power ng bugtuhan ko ng Diyos na may Diyos na pinaka-makapangyarihan sa lahat. Dahil ito lang ang nag-isang mananalangis ng buhay na itinagkalob sa atin, na dalangin ba, itinagkalob sa atin ang bugtuhan ko ng Diyos na may Diyos na pinaka-makapangyarihan sa lahat, na ang nagdala ay si Father Larry dito sa Luzon. Kaya, napakaswerte natin, mga kapatiran kong the original back to Christ dahil meron tayong ordinarong gamot na nag-isang gamot na pinakalog sa atin. Kaya wala lang, kung ano man ang darating sa atin, banal na langis ng buhay lang ang ating gagamitin. Wala nang iba. Yun lang, magano lang tayo, wala tayo sa banal na langis dahil yung sa katulinan, ang daming naninira sa atin, pero patuloy lang tayo na maglingkod sa bugtuhan ko ng Diyos ng Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamapangyarihan sa lahat. maraming salamat, Sister Kaya Vita. ako ay nagpapasalamat. Unang-una kay Mother Lahi, pangalawa kay Brother, at din sa lahat sa bugtong ng Panginoon Diyos ng Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamapangyarihan sa lahat. Maraming salamat. Maraming salamat po, mabuhay po kayo.